Hindi matutuloy sa darating na Lunes ang pagbabasa ng mga akusasyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos iurong ni Senate President Francis Cheese Escudero ang petsa nito. Ayon naman kay incoming party list Representative Leila De Lima, pag-antala ito ng paglabas ng katotohanan sa mga kaso laban sa Vice Presidente. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise, as it must, as it will. Yan ang tugon ni Congresswoman-elect at isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel na si Leila De Lima makarang iurong ni Senate President Francis Escudero ang ilang petsa ukol sa impeachment trial procedures laban kay Vice President Sara Duterte. Mula June 2, iniurong ni Escudero ang presentasyon ng Articles of Impeachment ng House Prosecution Panel laban kay Duterte sa June 11. Naiba rin ang petsa ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court at ang panunumpa ng incumbent senators bilang senator judges at pagbaba ng summons at iba pang kautusan. Sa halip na June 3, ginawa na itong June 11 ganap na alas 4 ng hapon para unahin ng mataas na kupulungan ang pagdedesisyon sa 12 legislative agenda na nakapaloob sa Legislative Executive Development Council o LEDAC. Gate ni De Lima, hindi dapat i-delay ang proseso. We know what happens when process is ignored, when truth is silenced, when the powerful are shielded from scrutiny. We cannot allow that to happen again. Not on our watch. Hindi naman nagustuhan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang hirit ni De Lima. Grandstanding lang yan, naniniwala lagi sa chismis. We are not going to abandon our constitutional duty to hear the impeachment case against the Vice President. Paliwanag ni Estrada, maliwanag ang mandato ng Senado. That is our function and responsibility as the Senate to act as an impeachment court, no? But sabi ko nga, yung primary mandate naman ng Senado is to craft and legislate bills that will, of course, that will be down to the benefit of our people. Batay sa Senate calendar, 6 na araw na lang mula sa pag-resume ng sesyon sa June 2 ay mag-Senate day adjournment na. Kaya tingin ni dating Senate President at magbabalik Senado na si Tito Soto III, may ilang conflicting rules, kabilang ang pagtawid ng trial proper sa 20th Congress. There is a particular provision in the Senate rules that jibe with the Constitution, which is when the Senate adjourns sine die, everything dies. You will have to refile in the next Congress. Sa Lunes, sinasang bibigyan linaw ni Senate President Escudero ang ilang katanungan kung may iba pang adjustments sa nalalapit na pag-usig sa Vice Presidente kaugnay sa mga akusasyon ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption at iba pang high crimes. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.